May group study kayo ng mga kaklase mo ngayong gabi. Ang sabi nila, daanan ka na lang daw nila sa playground. Doon ka daw maghintay. Excited ka nang pumunta kaya 4 PM pa lang ng hapon ay nandun ka na. Kahit 5 o'clock pa ng hapon ang oras ng kitaan. Mainit pa ang sinag ng araw, nakakasunog pa sa balat. Kaya sumilong ka sa isa sa mga gazebo ng palaruan. May lamesa ito sa gitna at 4 na upuang semento. Ang bubong naman ay matibay kahit umuulan. Pinagmasdan mo ang mga kalawakan ng palaruan. May 4 na siso sa gilid. Katabi nito ang isang hilera ng duyan na may 3 upuan. At sa gitna ng palaruan, ang mataas na slide na may 2 padulasan. Masaya naglalaro ang mga bata. Naghahabulan at nagsisigawan. Tinignan mo ang iyong mga dinalang gamit sa iyong sling bag. Isang ballpen, isang notebook, libro na aaralin nyo para mamaya. Ngunit parang meron ka pang hinahanap. Pinaikot-ikot mo na ang iyong mga gamit, ngunit wala yun sa loob ng bag. Di mo nadala yung cellphone mo. Di bale, sabi mo. Maghihintay ako dito hanggang alas 6. Pag hindi pa sila dumating, uuwi na ako. Tumingin ka sa relo mo. Inaninag mo itong maigi. Alas 5 na pala. Tumingin ka sa paligid. Wala na yung mga bata. Bakit wala na ang aga naman ata magsipag-uwian ng mga bata? Pero hinayaan mo na lang. Mas okay yun, sabi mo, para tahimik. Palubog na ang araw. Ngunit di pa rin dumadating ang mga kaklase mo. Di ka pa rin nawawala ng pag-asa. Naghintay ka pa rin. Umupo ka nang nakaharap sa kalsada para makita mo agad kung sila ay parating na. Hanggang 7 PM maghihintay ako, sabi mo. Habang tinitignan ang chicken wire sa harap mo, yun ang naghahati ng kalsada at ng palaruan. Biglang may mga bata nagtatawanan sa likod. Di mo sila pinansin. Inisip mo na lang na palaruan naman to. Nakatingin ka pa rin sa labas. Ang tagal naman nila, sabi mo. Buti lang may maingay na naglalaro ng mga bata sa likod ko. Di ako nababagot. Sakto naman paglingon mo sa iyong likuran. Walang tao o mga bata sa palaruan, kundi ikaw lang. Tumaas ang balahibo mo, lalo na sa parting bato. Anong nangyayari, sabi mo? Kunigul lang siguro. Baka gutom lang ako. Malikod ako ulit. Nasaan na ba kayo? Ba't di pa kayo dumadating? Kung ano-ano na yung naiisip ko. Biglang may bumato sa chicken wire sa harap mo galing sa iyong likuran. Huwag kang titingin, sabi mo sa sarili. Narinig mong may naglalakad papalapit sa iyo. Wala kang choice kundi lumingon. Walang tao. Madilim na sa palaruan. Malamig na ang hangin. Tinignan mo ang kalawakan ng palaruan. Biglang gumalaw ang swing. Nakatulala ka at di gumagalaw. Hinihintay mo kung ano ang mangyayari. Bigla kang napatayo. Pakiramdam mo may humaplos sa likuran mo. Nagtakbuhan na naman ang mga bata sa paligid mo. Kailangan mo nang umalis. Di na maganda to.
Hinanap ng mata mo kung saan ang entrance ng palaruan. Nandun pa sa kabilang dulo ng bakod. Pagdaanan mo pa ang lahat ng palaruan, sinimulan mo na ang pagtakbo. Sumabay ang mga bata na di mo nakikita. Malapit ka na sa swing, isa-isa nang lumabas ang mga imahe ng mga bata. Nakatingin sa'yo. Di ka pwedeng matakot, di ka pwedeng huminto. Kailangan mong makalabas sa lugar na to. Malapit ka na sa pinto. Takbo mga paa, sabi mo. Kaya mo to. Marami ka nang nakikita mga bata sa paligid. Buti ang pintuan hindi nila hinaharangan, sabi mo. Maya-maya, ayan na ang pintuan. Sa wakas, mahahawakan mo na ang trangkahan ng gate. Pinihit mo ito ngunit mahirap ilahin. Kalawangin na kasi ang gate. Maigpit ang kapit. Papalapit na ang mga bata. Hinila mo na ng dalawang kamay para mabuksan, pero mabigat pa rin. Pinilit mo pa rin tanggalin. May humawak na sa iyo. Ramdam mong hinawakan ka na sa braso, balikat pati baywang. May yumakap na rin. Dalian mo sa sarili habang binubuksan yung pinto. Bumukas din ang pinto. Dali-dali kang tumakbo. Di ka na lumingon pero alam mong nakatingin pa rin ang mga bata doon sa palaruan.